my Bible. It is God's Word. God is this book. Touch my heart and Change my life. I will read this to be wise. hear this thing preached, study, meditate, Memorize and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Title. When my journey is over, I am coming home. Ephesians 4. Verse 15, 16, then Ephesians 5, verse, hopefully mo na verse akong nabutang, verse 23. Na ba? Ephesians, the head of the church. Na? Okay. Masama na to, verse 15 to 16, then at pa rin ka sa verse chapter 5, verse 23. Nana mo? You can say amen. Verse 15, ready, read. But speaking the truth in love, we grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted at which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. No, verse 16 lang. Chapter 5 na, verse 23. The head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Ang Diyos magpanalangin sa iyong tulong sa mga kapalingkod, magtampo sa ta. Mahan nga may humaon, sa matao sa pa, nagkasalamat mi nga kapadayon mo Ginoo sa mong pagsimbagan. Salamat sa presensya sa mga katawan. Salamat sa pagpadayon nila kinuha Ginoo nga pasidunggan ka, kinuha Ginoo nga ilangan sa matutaan, ikaw mo ay rason sa tanan na existence lang o mong pamatugan Ginoo nga we are ready and open for your blessing. Ang panahon nga mong gamitan karon nga kapadayon pagtrabaho sa mga kasitasin mo una for Holy Spirit, kabangin ni sa simple na paagi ang mga espirituhanong butang among nasaktan. Katugyan ko padayon sa kong pagalingon, dahil ako yung mga manasanikan. Ikaw mo mas labaw, masayod sa ilangan, panginahanglan, espirituhanong Ginoo labi na panabot na ilangan, kinahanglan alang sa pagkalambo pa sa ilang pagtuo. Kung tugyan ko nimo magagamit ka, isa ngalan ni Jesus Christ ang magkaliwala sa mga padayon mo. Salamat sa imong faithfulness sa mga itong naman. Salamat sa imong kalooy. Ikaw ang giduulan agi sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo ko itatabang ng the Holy Spirit. Amen. Kalingkod mo palihog. So ato ning padayonon nobody is complete without event. Di gid mahimo nga di makumplito ang usa ka kinatibuk-an sa lawas kung walay ulo. So ato nang nakatunan ni mo ni usa sa mga pinaka-importanteng pagtuon sa anatomy sa church. We have studied the form ang makahulma sa iglesia, yung skeletal structure, di ba? So, natunan. Tayo natunan sa nato mga gitawag attitude or the internal system na kinahanglan para sa church. Ato na sa natunan ang muscles o ang what keeps the church moving. So karon atong ang ayang masaktan kung unsa man ang kina-importantihan nga parte nga what makes the body or everything in the body possible. Kung mao na ang head sa church, the head is Christ. Walay tao nga ulo si bahan.
So dili tinuod nga naay mo claim nga siya maoy itawag highest puntate head of the church. Dili tinuod nga sa tupapa ulo ug simbahan. Walay tao nga establishar, instalar sa Dios nga mahimong pangulo sa simbahan. Iklaro gyud ni diri sa atong verse nga gibasa, even as the husband is the head of the wife, even and also is Christ is the head of the church. He is the Savior of the body. So atong tanaw, unsa man ni Jesus Christ pag facilitate ang kinatibuk-an sa iglesia, isip head, isip ulo. And hopefully this would challenge us and would make us kanang appreciate pa more ba sa himos kinukagbutan niya nato sa iglesia. Mo ni usa sa mga ako ang nalimpayan na nabutang ko sa simbahan na diin ang ulo si Ginoong Jesucristo. Dili tao. Okay? The head is Jesus Christ. Then who is Jesus Christ? The church. As head. So, as head sa church, iklaro na ito ibasa kanina, He is the Savior. He is the Savior. Walay laing paagi ang tao maluwas kundi pinagi lamang ni Ginoong Jesucristo. The Bible says in Acts chapter 4 verse 12, there is no other name given lalong sa langit whereby we must be saved. Only in the name of Jesus Christ. Dato ka, walay piling i-introduce sa simbahan na may imong manluluwas kundi si Ginoong Jesucristo lamang. He is the Savior, the isip Savior, si Jesus Christ. Unsa may mga elemento sa iyang pagluwas sa iglesia. Una, Jesus, His name alone means Savior. Okay, try to open up in nabihin palihog in Matthew chapter 1 verse 21. The Bible says, and thou shalt call his name Jesus. The word Jesus in the Old Testament, the Hebrew word is Joshua. Joshua, which means the one who saves. The one who saves. Muna siya, the name alone of Jesus Christ, paghatag pa lang niya, diha sa kalibutan, He is already the Savior. So, ang promise nga Christ, ang promise nga Messiah, mo nang gingalag Jesus Christ, Savior, which is promise. Ang manluluwas na isaad. So, Jesus Christ's name speaks of salvation. Dahil not only His name, His blood is one of the major component nga na ay acceptable salvation nga gipresentar ngadto sa tubangan sa Dios ug sa dihang motuo kang Ginoong Jesucristo mahimong madawat ang kaluwasan nga iyang gihimo. Kay mong tanan in Hebrews chapter 9 atong sulayan o basa gamay. Hebrews chapter 9. Ang Bible is a composition of duha ka pakigsaan. Muna gitawag Old Testament and New Testament. So ang Old Testament pakigsaan ko sa Dios nga giandam niya ang usa ka nasod nga maoy gitawag mo testify mo pamatuod sa iyahang existence as God. Karon kani nga nasod iyang gisaaran nga mahimong iyahang katawhan o maoy mahimong catalyst, sinugdanan sa tanan nga pagpanalangin himuon sa Dios sa kalibutan. Mao bitaw ang saad niya kang Abraham sa dihang gitawag niya si Abraham pagawas gikan sa iyahang kaliwatan, I will bless them that bless thee and I will curse them that curse thee. So karon
ang Old Testament not only i-testimony nga nainasod nga na Diyos nga mooy nason nga pili mo panalangin sa tibuok kalibutan. Ang Old Testament is a preparation for the New Testament. Diyan mo makita nga ang Old Testament giandam tanan ang gikinahanglan para ipresentar sa Dios sa kalibutan kinsa ni iyang manluluwas, kinsa ni Misaya. Mo nang 99% sa Old Testament prophecy regarding the coming of Christ. Nga even sa panahon sa pagstabilisar sa Diyos sa nasod sa Israel, naa sila gitawag pamaagi sa ilang pagsimba nga mahimong acceptable sila sa tubangan sa Diyos ug mauna nga ang pagsimba with an offering of blood sacrifice. Nga mo nang ang Old Testament sa dihang gisulat to, iyon ang passage sa itong ibasa. It was dedicated with blood. Gididikar to with blood. So mo bitaw naayon ng itawag mga blood offering, burnt offering, naagi shedding of blood. Karon ang New Testament sa dihang sa panahon na ni Kristo, ni take effect lang ang New Testament sa dihang ang testator mamatay na. Ang testamento dili pa na pwedeng maangkunan sa iyang gihatagan sa itawag sa ears sa mga manununod kung di mamatay ang testator, di ba? Sa una mo pag ako na ang namatay na tag-iya sa certain property, kung gustong ipasunod, kung buhay pa, hindi pa na pwede mangkunan. Di ba? So, kinahanglan mamatay sa ang testator. Muna, ang New Testament, kinahanglan sa nga madidikar para mahimong take effect. So, nag-take effect ang New Testament, ang truthfulness sa New Testament, ni take effect sa dihang namatay si Christ. Nga sa dihang namatay si Christ, dili basta-basta nga kamatayon yun ang iyahang mayaguman. Kung ang diklaro yun nga sa dihang i-prophesy in Isaiah nga wala na kay beauty nga ma-desire kang Ginoong Kristo, everything was covered with blood. Kay ang reality in Hebrews chapter 9, siya, Hebrews chapter 9, for without the shedding of blood, without the shedding of blood, there is no what? Remissions of sin. Kaya kung walay pagpaagas o pagpaula sa dugo, yo'y klaro kakaluwasan. So, mo si Ginoong Kristo ni mo, anak. So, iyang name mo is the head sa church. His name alone represents salvation, and His blood was sufficient para mapasaynuta sa atong sala. Katong dugo kag ipaagas ni Ginoong Kristo mo, ito'y dugo na acceptable pareha sa blood offering, sacrifice, nga na blood offering sa Old Testament, nga ang ilang i-offer without blemish, without spot nga offering. So, maoto'y gihimo ni Jesus Christ. So, sa iglesia, kung walay laing piling mo claim na siya'y ulo, kay walay laing nakahimo sa pagpaaga sa iyang dugo, ano na ikaluwasan ng tao. Si Ginoong Kristo lang. So, being the Savior, His name alone stands for being a Savior, His blood. Then, the third one is His resurrection. At iyahang resurrection is the single and greatest proof that Jesus is God and Jesus is Savior. Tanang forma sa reliyon na agad sila itawag claimant kung isa'y Pangulo. Every form of religion na nasa kulto ng klase, every form of religion na agad nag-claim na siya mao'y ulo, siya mao'y nagsugod. Pero among all those religion, labi na kanang itawag worldwide acceptable form of belief, Hinduism, Buddhism, Islam,
Christianity na gitawag claimant anak kung kinsay ulo. Pero among sa claimant anak, wa gilain nga ni-claim nga siya mo'y head, namatay o nabanhaw si Jesus Christ na. Si Allah sa Islam, nga ang ilang gingon nga ang iyahang prophet is Muhammad. Si Muhammad nag-claim nga inig, mutuo ka sa Islam, you will be kanang dawatog kuno ka sa langit. Dayon, kung muday ka ni Allah, kinahanglan, apilon yun nimo si Muhammad, munang itawag, Allah be praised, and Muhammad, his prophet, also be praised. Mauman na sa Islam. Pero si Muhammad, wag na siya nabanhaw. Si Buddha, wag na sila nabanhaw. Nagpapiling nila sa lubnganan. Tanan ni claim of headship sa religion, wag yun nabanhaw outside from Jesus Christ. Mo bitaw lang, di yun nimo pwede i-question ang reality of Jesus Christ being the Savior. Kay ang iyang i-claim nga nganong mamatay siya para lamang pag-satisfy sa gikinahanglan na kaluwasan, justisya nga gitinguhan sa pumangitnon nga man, kaluwasan para sa tao, pagkahuman na nakubalik na napot siya sa langit. Siya na binisultihan na, o may lain. Wala, pag-ingon ni Ginoong Jesucristo nga, mamatay ko, but after 3 days, I will rise up again. Gi-prove niya nga ang salvation, humanang. Gi-prove niya nga siya mo'y author, anak. Siya mo'y rason, anak. Nganong na ay kaluwasan. Munang, ang church, way laing head ni Jesus Christ. So, walay laing pwedeng makaklaim, anak. So, baka kayo nang claim sa mga Katoliko nga ang Santo Papa mo ay Pangulo simbahan. Walay tao nga Pangulo sa simbahan. Gawas ni Ginoong Jesucristo. Isang asa na sa Biblia mo kasahon, pag-usaon ng tuyok-tuyok. Okay? Ikadwa, Jesus Christ as head of the church, He is the shepherd. Siya mo'y shepherd's church. Ang shepherd, it means siya mo'y magbalantay. As di-describe siya, na progression ang description sa being a shepherd ni Christ sa church. Sa John chapter 10, verse 11, itawag siya gani kasulti, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Okay. Karon, he progresses na not only he is the good shepherd, in 1 Peter chapter 5, verse 4, itawag siya the chief shepherd. Ang chief shepherd, when he shall appear, we shall muhatag siya mga crowns. Muna yung gisulti in 1 Peter chapter 5. Karon, it progresses in Hebrews chapter 13, verse 20. Ingon ang Bible, Jesus Christ is the great shepherd. Amen. Being good, to being the chief, and to being the great shepherd. So, ang tinuod mo magbalantay dahil nato sa simbahan, mao si Jesus Christ. Amen. Ang imong pastor, yung dumi, kaming mga pastor, mga under shepherd na dumi, na ang great shepherd, which is Jesus Christ. The same as you na gibantayan ni Ginoong Jesucristo. So karon, imo na ni being a shepherd, the first nga atong madawatan gikan kang Ginoong Jesucristo is head of the church, is the one who will nurture us in faith. Kanang it is God that is working in us. Siya mo'y na kung nasabtan, magpadugay ka nga mayong pastor, di ko mo piling mapukus ang tao. Di ko mo piling ang tao mapukus pasimba. Di ko mo piling ang tao mapukus pahatak. Di ko mo piling ang tao mapukus paampo. Papasag Bible, wag yung kay mahimo anak. Kung dili ang Diyos mo nurture ng trabaho mo palampo sa iyang pagtuo. So, wala piling di ka piling ka-claim nga tungod nimo pastor, musimba ang tao.
Wa ni makaklaim man nga pastor. Walay pastor nga makaingon tungod sa iyahang minangihan, tungod sa iyahang sinultian, tungod sa iyang personalidad, musimbang tao. No. Ang makapasimba sa tao ang iyahang paglambot sa pagtuong pagkailang ni Ginoong Jesucristo. Mauginay mo pasimba sa tao. It is God that will bring people sa church. It is God that will hold people sa church. So maunang, being the great shepherd, ang gusto ni Ginoong Jesucristo, intact ang iyang local body. Maunang, He will be working in everyone's life para ibutang niya sa usa ka iglesia. So He will nurture. Siya dahil man mo palambuan. The way He nurtures us sa atong mga sirkunstansya nga ang atong faith ma-challenge. In-anak ka niya in-nurture. Kung nagdalon ka niya sa simbahan, kasabton ka niya sa iyahang kabubuton, then magawas ka sa kalibutan, hagiton dayon na itong pagtuo. So the way you're growing in your faith, it's because you are trying to obey Him sa iyahang pagtrabaho sa imong kinabuhi. Munang mag-grow ka. So munang, ang may tamo, ma-nurture ka sa mga circumstansya nimo tungod kay naay prinsipyo na itudlo sa Diyos nimo nga gusto niya muhang sundon. In-ana ang trabaho sa great shepherd. Ikaduha, He will not only nurture you, He will cherish you. The word cherish you, dili kaniya pasagdaan, dili kaniya biyaan, iyaha kang ampingan. Kung naamagaling ipasakit nimo, ang Diyos dili kaniya pwede pasakitan. Naamagaling ni kanang gitawag na ka-disappoint nimo, si Jesus kay di kaniya disappoint. He will always be there for you. He is your good shepherd. He is your chief shepherd. And He is a great shepherd. Iyaha kang i-cherish. Iyaha kang ampingan. Mo bitaw na ang may tabo kabantay ka. Why is it that you have answers to your prayer? Anong naman mga kupagi mong mga pagampo? Ako pastor, wala man. Wala itubag pa ang uban. Pero God has been answering our prayers. Naamanggalit magkaiwa kang iampo, yatag na Ginoo sa imo. Nagalit kayo wag ipangayo, ang Diyos naghatag na sa imo. So it means He is cherishing you. Special ka para sa iya. So muna do not stop trusting God. Continue to pray, continue to rely, hope in God. Inana ang great shepherd. Inana ang shepherd. He cherishes it. Then, thirdly, the great shepherd equips. Iyaa kang i-equip. Ibutang ka sa Diyos sa simbahan na kayayahang skill. Na kayayahang abilidad na pwedeng magamit sa Diyos. Hindi pantanan, makakanta. Ako'y pakantahon. Tumpida, ubang microphone. Dili tanan, yes? Dili tanan na skill sa music. Dili tanan na ay kanang gitawag servant's heart. Dili tanan na ay gift of ruling. Dili tanan na ay gift of teaching. Naging mga tao nga when you listen, magtudlo sila. Naging sila ma-bless ka. Naging wisdom na makonect niya ang mga butang sa kinabuhi o prinsipyo sa Bible. So, dili tanan na ingon anak. Dili sa tanan na gift of kanang consolation nga makadasig. Makakita lang ka sa naong, madasig na ka. O katawanan og naong ba? Naay mga inara sa dili tanan. Inana, naada siya sa simbahan nagsabugsao nimo dito ka madasig. Imo na lang pilion mo ko galingong magdasig. Amen. Ay means dili tanan naa sa usa ka membro sa simbahan ibahin-bahin sa Dios. Ibahin-bahin sa Dios ang tuyo niya para ang iyang body healthy. Para equip ang iyang lawas. Para na ay mga tao na mahimong magamit niya sa unsa mang pagiha para pag-strengthen sa iyang lawas.
Uban siguro ninyo, wala ko'y part sa iglesia, pero nahimo mong blessing sa uban. That is your equipping. That is the way God wants you. Nanong ka sa simbahan kay mahimo kang haligi sa pagtuo. Mahimo kang example sa righteousness. So inaana i-equip sa Diyos tanan ng iglesia para mahimo healthy. Siya may shepherd. So, being the head of the church, He is the Savior and He is the shepherd. At ikatulo, nga ginahimon sa Diyos, sa iglesia, being the head. He is the sovereign. Means He is in control of what is going on sa church. Muna'y usa sa ako ang ipasalamatan nga naay mga panahon na discourage ka, naay mga panahon dili ka ang imong expectation dili mao, naay mga panahon nga imong mga plans mo fail, naay mga panahon you have decisions made dayon pakyas ka, nasayop kag desisyon ulang ilon. The good thing is pasalamat ko nga Jesus is still in control sa iglesia. He's still in control of our life. Sovereign man siya. Mo'y nakanindot sa Diyos kay kung pasagdaan ka sa Ginoo, always mo na to. Kung dili siya mo in control, unsa na lang ka? Asa na lang ka? So, mo nang in Ephesians chapter 1 verse 22 to 23, iklaro yun na o sulti ni Apostol Paul, he had put all things under his feet. Dato pa, labaw tanan si Ginoong Kristo, kontrolado niya tanan, naan niya tanan ilalong mga pangitabo at kinabuhi sa iglesia. In Revelation, if you are to look at Revelation chapter 10, Revelation chapter 10, chapter 1, verse 10 to 18, kani malipay ka nga makabalo aning butanga. In verse 10, Revelation chapter 1, verse 10. Ingon si John, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice as of a trumpet. In verse 11 saying, that is a red letter. It means it's Jesus Christ. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. What thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, unto Pergamos, unto Thyatira, unto Sardis, unto Philadelphia, unto Laodicea. And I turned to see the voice that speak with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with garment down to the foot, and girt about the paps with golden girdle. Inana ang glory ni Jesus Christ, ipadayan niya kang John, o gusto niyang atong masabtan. His head and his hairs were like wool, and as white as snow, and his eyes were as flame of fire. His feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore, amen, and have the keys of hell and of death. Si John, iyang gi-describe ang glory of sovereignty ni Christ aning panahon na. The use of kanang gitawag 7 golden candlestick sa 7 churches. Ga-describe na kung unsa ang concern o care o pagtanaw ni Jesus Christ sa mga simbahan. Mo na kung imong tanaw, basahon na nimo sa chapter 2, tama sa chapter 3, makita mo na kada simbahan niingon jud si Jesus Christ, I know thy works. Yan siya, I know thy works sa kada iglesia. Chapter 2, kung ngayon tanawin ka dyan. Chapter 2. Unang church nga sulatan ni John o gidescribean may tungod sa
sovereignty ni Christ. Verse 1, unto the angel of the church in Ephesus write these things, saying, He that holdeth the 7 stars in his right hand, and who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks, in verse 2, tanawaw, I know thy works. Yan ang Diyos. I know thy works, thy labor, and thy patience, and how canst thou bear them which are evil, and hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. Sa verse chapter 2, in verse 8, tanawa, and unto the angel of the church in Smyrna write these things, saying, the first and the last, which was dead and is alive, in verse 9, I know thy works. Ingon ang Diyos, kabalo ko sa inyong ipangimo. Thy tribulation, everything, that poverty, but thou art rich. I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. It means, in God's sovereignty, in God's control, He sees everything. He rules everything. He knows everything that is going on sa atong kinabuhi. Verse 12, chapter 2 again, verse 12. Unto the angel of the church in Pergamos write these things, saying, He which hath the sharp sword with 2 edges. In verse 13. Ang tagi I know thy works. Balo ko sa naitabo nimo. Balo ko sa mga ipanghimo ninyo. And where thou dwellest, balo ko asa mo napita, ipalibutan mo mga demonyo, muna sa verse 13. Dito mo nagpuyo-puyo sa likuranan yun ni Satanas. Sa verse 18. Verse 18. Unto the angel of the church in Thyatira, write these things, saying, the Son of God, who hath his eyes like unto the flame of fire and feet like fine brass. In verse 19. Again, kinsulti sa Diyos. I know thy works. Bantay-bantay din mo. Bantay-bantay ha. Nag-uo mo ba kabalong Ginoo sa inyong ipanghimo? Kabalong yun yung Ginoo. Being a sovereign God, He knows everything. Kabalong yun siya tanan sa naitamo na to. Siya yung ulo sa iglesia. Di niya pwedeng pasagdaan ang iglesia. Manang, I know thy works. Ingat siya. Your charity, your service, and your faith, thy patience, and thy works, and the last more than the first. Kapalo ko nga you are progressing. Ingon si Jesus Christ. I know that your works, ang last mas nindot sa una, you are progressing. Chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Unto the angel of the church in Sardis write these things, saying, He that hath the 7 spirits of God, and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. Kabalo ko nga, ang igakulit na lang nimo, ngalan na lang, at gustuhanon ka, pero wala na'y gahok o wala na'y kinabuhi. Kabalo ko nga, claim na lang nimo, mayroon ka Christian ka, pero wala yung power in life. Patay naman. So, dili mo makita as Jesus Christ declared sovereignty. Sa chapter 3 paghapon, let's finish this up. Verse 7, and unto the angel of the church in Philadelphia, write these things, saith He that is holy, He that is true, He that hath the key of David, He that openeth and no man shutteth, and He that shutteth and no man openeth. In verse 8, tanawa. I know thy works. So, di gyud mahimo dili tan-aw o dili makitaan sa Dios ang atong kahimtang. Siya mooy sovereign. Siya mooy nagkontrola. Siya mooy nagtan-aw. Iyahang tinguha ang pagpahimutan sa iglesia. O nang gigna niya church. Kabalo ko sa inyong mga ipanghimo. Kabalo ko unsay imong kahimtang. Kabalo ko unsay imong struggle, kabalo ko unsay imong pangalagad, kabalo ko unsay imong pag-claim na lang, ngalan na lang nag-ayon mo pero walay power in life. Balo pa na tanan. So, being a sovereign, kinahanglan natong masabtan. It is manifested in 2 ways. First,
Being sovereign, it is Christ rules. Ikinahanglan sa iglesia. It is Christ that leads the church. But di na to dapat ma-deny ang reality as He rules is using human instruments. Pag rule ni Christ sa church, di na to i-deny ang reality na nagagamit siya og mga under-shepherd. Maunang naghatag siya gift sa church. Maunang na ay pastors, na ay preachers, na ay prophets, na ay teachers. Mauna sila yung rule sa church. Mauna sila yung mangulo sa iglesia. Mauna kita sa dihang na ganing mangutana kinsay pangulo ang inyong simbahan. Kinsay leader sa inyong simbahan. Ang leader nato si Christ. Pero kinsay pastor sa simbahan? Ako. Ang labaw na pastor si Christ. Ang ilalong na pastor ako. So, dili sa maingon mong i-deny ang realidad na when God gives instruction, iagi yun na niya sa iyang pastor. Maunang even sa Old Testament, nagsulti, I will give you pastors according to my heart. Those pastors will feed you with knowledge and understanding. So, maunang na siya yung buhatag yung panabot. So, naay mga pamaagi sa iglesia, di man pili na itong buhaton lang na itong sabot-sabutan na itong sa itong rules. It is by revelation of God through the man of God na manang dalon diya sa iglesia na ay mga pamaagi as kung imong tanaw ang sistema sa Old Testament bisan pa sa sinugdanan ang Ginoo naghatag siya one leader, one human leader. Pagtawag niya, paghimo siyang nasod, nagtawag siya Abraham. Pagkauman idala dito sa Egypt, nagtawag siya Joseph. Pagpagawa sa Egypt, nagtawag siya Moses. Pagsulod sa Promised Land, nagtawag siya Joshua. Pag nasettle na sila sa Promised Land, nangitag sila hari, nag-raise siya Saul, nag-raise siya King David. Nag-raise din siya mga hari kanan biling. Karon, pagkaabot nila sa captivity, wa na may muhari nila, dinakpan naman sila, nag-raise siya prophets. Ang Diyos nag-raise of prophets. Naagin siya yung mga human instruments. Karon, pagkahuman, after 300 years of silence again, may balik na po niabot si Christ, magabot ni Christ, ang New Testament was never the same kay si Christ mo yung nag-testify sa, kung nag-fulfill sa propesya na naay Bisaya mahimong ulo sa iglesia. Pagkauman, na-train si Christ og 12 ka mga apostoles. Pag-train niya 12 ka apostoles, nagtawag ko siya apostle for the Gentile, si Apostle Paul. Karon si Apostle Paul gisulti, the things that thou hast learned of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who are able to teach others also. So, gipasa na ito yung mga human instrument. So, in anang pagiha, the church is being ruled by Jesus Christ through using human instruments. So, mga nang religion, may wala sa pastor ang simbahan. Dili pwede nga ang tanan ra magbuot, magsabot-sabot, unsa. Naa yung pastor. Dayon, ikaduha, He rules, it is God that teaches the church. Mo bitaw nang ang atuang balaod sa simbahan. Dili balaod sa tao. Balaod sa Dios. Ginamit ang pulong sa Dios o ang pagtudlo sa balaang espiritu. Kana kita mo pasabot nimo, dili man na kay tawhanon na nakapaagi. Kana mo pasabot nimo ang Holy Spirit mo na. Siya hamang niyang tuyo kay para makakita ka nga bisag kabantay ka na ay mga panahon na bisag dili kayo nimo ma-appreciate ang teaching, pero there na adi truth na ibutang sa Ginoo sa kasing-kasing. Ako kapila ko usahay ay mga panahon nga basta maminaw lang kagwalin ay kay makuha. Maminaw lang yung kagpagtudlo na ay itudlo ang Ginoo nimo.
So, iyahan ang trabaho, tudluan ka. Kanang ipasabot mo karon nga nag-faithful ka, trabaho na siya sa Diyos. It is His faithfulness that teaches you na mag-faithful ka. So, inaana ang trabaho ni Christ sa church. But the last and the most important thing, being the head, mo niya akong gusto. He is the sanctifier. Listen to this one. God brought you sa church para limpyuhan o ayuhon imong kinabuhi. Giluwas ka sa Diyos, dili lamang taman nga naa kay porma sa relihiyon. Ipasabot ka sa Diyos sa kaluwasan, dili lamang para himuon kang membro sa baptist. God wants to cleanse your life and give you a blessed future. Muna, ang iyang trabaho, He will sanctify. Kaning sanctification, iklaro ni Dere, kaning cleansing. Cleansing. When we say sanctification, gusto sa Diyos na gikan sa kinsa ka, unsay mong kinabuhi. Pariya sa gitudlo in Apostle Paul nga, you have to put off the old man. Imuang hubuon ang karaan nga ikaw o put on the new man. The principle, if any man be in Christ, he is a new creation. He is a new creation. But una ka, munang ayaw sugot nga walay kausapan sa imong kinabuhi. Kung tinuod kang luwas karon, gusto sa Diyos na naay kausapan ka into a better person. Ma-improve ang klase sa imong kinabuhi. Gusto sa Diyos, mutaas ang standard sa imong pagkatao. He wants to crown you with glory and honor. Kung kabalo ka, unsay mo, unsay Diyos, unsay paagi aron mahitabo na, usahay, daghan mo kay tang mga komedya sa itong kinabuhi Kristohan mo. Daghan mo tang mga himuong binuang. Because Jesus Christ is the sanctifier, what is a choice? In Hebrews chapter 12, iyahakan, dinluan, tinaagi, sa iyahang chastisement. Being the sanctifier, di siya musugot magpabiling kas kinabuhi nga ulipod sa sala. Di siya musugot nga magpabiling kas kinabuhi nga yung kinaiya di mausap. Na ay Diyos na makahimo sa pag-usap nimo. Dili gusto ang Diyos na magpabiling ka kinabuhi nga alaot magyapon ka murag parehas ka sa una. So, He is the sanctifier. In Ephesians chapter 5 verse 25 and 26, He will cleanse you and He will purify you. Iyaha kang hinlukan. Iyaha kang hugasan. Mo bitaw nagsaad ang Diyos na kung makasala ka, ang imuha lang is to humble down o mangaya kang pasaylo, and the blood of Jesus Christ will cleanse you from all sin. Ang dugo ni Ginoo Kristo mo imuhugas nimo sa tanan nimo di pagkamatara. Pero if you would not acknowledge your sin, hindi mo piluhon mong sala, paminawag ni, God has no choice. He has to discipline you. Mao bitaw na ang simbahan, usahay mag-uulta ba? Usahay mag-uulta, magtanaw Kristohanon, di magtinarong. Yung mga Kristohanon, di magtinarong simba. Yung mga Kristohanon, siyempre, huwag ka rin tarong simba, kasi hindi nagtarong ng binasa sa Bible. Ay, magkuyog mong yun na, package deal mong yun na, alag sa kabiya kayo ng kanang way simba na, masag Bible. Baka ako ng Kristohanon, mingon ako ako simba-simba, pero paatag ko Bible. Kaya kung mubasa sa Bible, ang Bible, musulti yun niya, ayaw, palintig pa ng ikong. Huwag kami ng simbahan, sabi pa, huwag na yung basa-basa Bible. Dahil, huwag ko na yung puwampo. Huwag ko magaling siguro kung nalay problema, mamahaw, paniunto, panihapon. Kaya kung tinuod na nag-ampo, ay kung paubos ang kaugalino na napasakto na sa Holy Spirit, pinangan ni mong life na sa iglesia.
So, tawag ka ni package deal na. Na yung mga tao nga, na mga Kristohanon nga, they don't have, wala ko sila kalaugan when it comes to their discipline of giving. I do not know, anong digid mo makadaog sa inyong paghatag. Disiplina ng paghatag. Muna, kabalo kang anong usahin na yung mga panahon magkukul ko, na pusulti ko po na, kay di man mo ang pastor mo ay taman pangasapa ka para limpyuhan mong kinabuhi. O kang ginuunaw niya ko'y mamunal ni mo ba? Muna ako kuyawan. Ako problema, magyaw-yaw ko dali, kabalo na mag-ibog ako kung baba, mga sapak mo ko. Kabalo mo nga walihan mo yung tamo, tuluan mo yung tamo when it comes to being a disciplined giver. Pero may tamo, dili mo, muna pakuyawan ng mga pastor, kaya kung dili na mo na mo maminaw, ang Ginoo na mo yung dili ninyo. Mas kuyaw. O kamong mga wanag tinarok, o sa ahay, kalabyon-labyon ng inyong kasama ni pastor, sige, okay na. Pero yung dumi ang ulo sa iglesia, hindi si pastor. Ang sanctifier, ang muhinglo ni mo, si Jesus Christ. Siya mo yung pupunan ni mo. Kung ang pastor lang, ano to sa siguro ni mo wali? Hello? Mapalabay ang siguro ni mo sa kapitila dalawang gaya, balbalin ito, okay na. Pero si Jesus Christ na yung model ni mo. O bitaw ni usa sa comfort namong mga pastor, especially nako, knowing na dili nako trabaho ang paghinlo sa inyong kinabuhi. So, walihan ka mo, tultian ka mo, padlumon ka mo, direksyonan ka mo, pero ako sanctify. Si Jesus Christ. O bitaw nang nakaimuon nga dili, kabalo ka supas, kabubuton sa Ginoo. Mangita yung paagi ang Diyos kayo mo nang masaktan na sayop ka. Kung dili man kabutuo sa wali lang, so ang Ginoo mangita paagi ka na nung masakitan na nung ka. May naman tatong ito ka daan sa wali kay wali raman na. Dalunggan mo kay sunod anak. Kauman, sunod ka, mayon ang Diyos, okay na. Pero naminaw ka, di ka mo sunod, siya na yung gunit ni mo sakit na. Maugat, paminawag yung mga prinsipyo, paminawag yung mga prinsipyo. Ang Ginoo kabalor ba mo hikap nato nga diin makaiyak ka. Musang ipay siya sa mong life, muhinglo siya. Kabalor yung Ginoo asa dapit ang igon sa imong kinabuhi nga munganga yung ka, muhingon yung ka Ginoo lagi magtinarong ko. Kabalor yung Ginoo na. Siya gusto ka rin. Kabalo mo siya tanang simbahan. So, He is the sanctifier. Munang kamungayang people, dili mo magsineryosos Ginoo. Sige. Uwatan ninyong Ginoo mo yung badlong ninyo. Uwatan ninyong Ginoo mo yung limpyo sa inyong kinabuhi. Panahon na to. Sa niyo mo doon ni pastor, mag-iyak-iyak mo. Kaya ano? The church belongs to Jesus Christ. He is the head. Di siya musugot nga himuon lang katawanan o hugahugawan ang iyang lawas. Pininsa man ninyo, binasa saktong pangunahuna, musugot ka kahugahugawan ng lawas. Bisan gali sa Old Testament, kanang abomination gali na Ginoo ng marking sa skin. Kanang any marking sa skin is an abomination to the Lord. Sa Leviticus, ningon ng Ginoo nga ayaw yung pamarka anything sa imong lawas is an abomination unto me. Sa na kasimbahan, kung naay mga badlungon o di ko patuo nga mayang people, di niya idil. Na yung mga Kristohanon, di magkinarong, di niya idil. Posible. Munang, ang ako, hagit ninyo kanin. Paminaw na lang daan sa wali. Sunod na lang mudaan sa wali. Kaya mas maayo nang magprebenta ta kaysa magtambal ta. Prevention is better than cure. Inumdumi na.
Beta, ay kailang pastor, usahay, kung kamad, kambalan, maayo raman, pero naagri scars. Amon ba maayo by scars? Diba? Naagri damage. Mo na kami mga pastor, muabot yung panahon nga, mubati yung ginagawa, itong din sila magpatuo, mag-uulmi, kaya ang Ginoo na galing mo, dilwa ka maging makapugong. May mga tao masuko na kung may Ginoong makapugong. Pero ang Ginoong masuko, sa magtawhan na makapugong, matay naman si Moses. Moses, rabiato siyang panahon ni Hangyo sa Ginoo, ni Ginoo, sige, nalang nakondon tanan. Kung nalang pamatyon, kuhaan na lang nakukuban. Kawan na kay Moses. Di na ba madalag layog-layog na itong Ginoo nga, badlungon na kay Kag, sa musaon na itong kampo. Di na ba pwedeng ingnon sa Ginoo nga, kinsa man ka kong paminahon para aning tinabuya ako, aning simbahan. Ngayon ang Ginoo, this is my church. Ako, aning. It takes whatever akong ngayon imuon, di ba kami, di kabuot ako. Ngayon si Jesus Christ, ano? Jesus Christ owns the church. This is what hindi siya gustong hugaw yung lawas. So, mo nang iyahang sanctify ang church, iyang ginailuan. He is the one that will set us apart. The word set us apart. Imuon kanyang lahit na klase ng mga tao. Imuon kanyang peculiar people. Iyahang ng kuyo as he sanctifies. Mo bitaw ng bahala po sa ang pananaw yun sa mga tao na tunog, kahit ka, mga Kristohano, labi na magtinarong ka. Negative. No? Negative. Lahit yun ka ba? Kaya, ayaw na sila, kayo pa na. Lahit yun nilang pananaw. They really do not like us. Munang ingon si Jesus Christ, ayaw katingala na. Kung if the world hates you, it hates me first before it hates you. Dikit ganahan ang kalibutan na to. Ang mga tao sa kalibutan, dikit sila kauyo na to. Ang blessing lang, the longer we stand with our conviction, naalay mga tao nga aplihan sa Diyos ilang panabot nga, ma-appreciate nila ang atong faith. Pero una-una, ang mga tao dikit ganahan sa to. Dikit sila gusto. Mo bitaw nang kawayon yuta sa ato ang practice nga kung di mo adlaw na inyong simba. Kawayon yun mo sa inyong mga sinaninaan nga yung ingon anak yun magsayal yun mo. Kapiti raman ang mo mag-short. Magino ni mo mga baptist malimba mag-short. Di kuratag baylihan. No. Baylihan. Magino ni mo mga baptist magsimba ngalan na spaghetti sleepless hindi na sleepless spaghetti naman pagino nimo makita ng mga parte simulawas na sensitibo mong mga babae pagino nyo mga lalaki mag-t-shirt ka mo malimba kumaot anak why dignidad may paday mo attend ng mga party simbahan o sa kumpanya kay formal pa kayo pero simbahan murarag imong iskuhan. Diba? So kung hindi kanawon gusto sa Diyos na mga tao ka nga lahi unang naatay lahi nga klase nga standard ang atong priority lahi sa ila. Ba itong priority, una na ito Ginoo. Importante sa ato righteousness. Uban, okay rin na sila. Mukompromise sila. Basta, ikan sila ma-alcansin. Kita, okay rin na ito atong standard. Okay rin na ito mamintahaan. Basta hindi kita mo ito kapamintaha. Diba? Okay rin ta. Daog-daogon. Basta hindi kita mo yung daog-daog. Lahi ang atong standard. Ang kalibutan, standard nila garbo at uwa. Pag-focus. So, set apart kita. Lahi kita. Maunay gusto sa Diyos nga himuon sa ato. Ilahi kita niya. So, wapagaling ang inyong
eskwelahan, ang inyong gitrabahuan, wa pagani sila kakitag kalainan ninyo. Kuyaw na kasi wala pa kayo nahinay sacrifice ang Diyos imong kinabuhi. Di gani sila kakitag something different inyo nga lahi ka. Basin wa ka naluwas. Naagit kay diferensya. Naagit kay kalainan. Ringon yun sila, there's something different ani. Bahatag negative ilang pananaw kay ang tuyok yun sa Diyos ni mo biling the sanctifier, lahit ka na klase na tao. Di ka mag-uyon-uyon sa kalibutan. It's the one that set us apart. He is the one that will purify us. The word purify, kabalutan na o kabantay mo ng kanang tubig, water purifier. Nga hinluan yun, kuwaon yun ang mga tanan nga mga residue nga dili maayo. Paminaw. Sa dihang ang Diyos mo sanctify na to, manilok di ang Ginoo kinaya. Nganong manilok siya? Kay naamang guyawa sige pangakusar. Ang trabaho sa yawa sige pangakusar. Kung di lang mo akusar ang yawa, hindi na kapalabyo sa Ginoo pinagi siyang kasya. Pero yawa mo akusar mo doon. Kay ngano? Di pa nang gusto ang yawa na imong life, mahimong blessed. So, iyahat ng siksipon. Siksipon yun na niya, wala ka rin siya ilahin, kapamasangin, magbuhat buha na siya. Father of lives na siya. Ang kanindot sa Diyos kay di mailan. Pero ang iyang trabaho, magsigil na siya. Akusar, ang pakutana rin, tinuon niya yung akusar. Muna, ang purification sa Ginoo, dili taon kay ibabaw lang. Di lang kanang imuhang outside appearance. Ang purification sa Ginoo mudulot taman sa atong kinaiya. Mudulot taman sa tinguha sa atong kasing-kasing. Anaon ta paghinlok sa Dios. Dili ra basta-basta pakitang tao lang. Dulot ang hinlok sa Ginoo nato. Mo bitaw nang I do not know na ako yung mga Kristohanon di mahatlok sa Ginoo. Hatlok yung Ginoo eh. Hatlok ta tungod kay siya mong tuwing tag-iya na to. Dahil gusto niya nga mga tao nga lahi nga kasi nga mga tao nga makitaan ang iyang himaya. Kaya mo man ang tuyo sa sanctification. Sanctification is to bring you to glory. Muna in Revelation chapter 1 verse 5 and 6, ningon ng Diyos, He will make you priests and kings. Okay, royalty ang tuyo sa Ginoo sa atong life. Kapag mo sa royalty ka ng mga hari, hey, dungganan kayo. Muna yung tuyo niya. From glory to glory, nikapot na to sa langit ko ito'y itawag culmination sa tanang himaya, kapilit pa, imuon sa Diyos na to. Pero wala atas kalibutan, hinay-hinay na from glory to glory na. Karon di pa na mahimo kung di ta niya i-sanctify. Kabantay mo ito, sikat kayong nga princess sa UK, si Princess Diana. Royalty ito. Prinsesa, mo ito siya yung musunuray at kamay mong queen. Kay kabantay mo, namatay siya car crash. Balita, car crash mo siya namatay. Pero na-crash siya, na siya kauban, pero wala expose. Moto panahon na nisikat ang word paparazzi. Mga paparazzi, mga middlemen, mga photographer. In French, they are called paparazzi. Moto nisikat. Kay naada ito'y kauban na lalaki lahit si Princess Diana. Sa panahon na namatay na grasya sa karon di mananay. Kaning nga mga kinabuhi, kaning nga mga tao, ginabantayan sa kalibutan. Ngano, dignitatis mo ginamit ng mga dignidad.
naaman ni mga kanang gitawag respeto nga sobra sa common tao. Mo bitaw sa diak na minyo na ron na minyo na prince bagong prince sa kaya bagong prince na minyo Prince William, Prince Tito. Ang iyahang asawa is a commoner. Dili kanang royal blood. Kabalo ka unsay issue, daghanang issue. Nanong kana mo ipili. So, nanong hilaptan ng kinabuhi? Ano? Ito hilap itong silingan na to sa unang namaligya ni kayo. O, tingala na to katong kalamay nga nagproblema na priso iyahang mana. Huwag yun hilapti. Kanara, nakikinyo na sakto na to si Kate. Big Middleton na to. Si Kate, tarong ito nga babae, pero naglahan kay issue hilaptan. Ano man? Royalty. Naihimaya. Ang tuyo, mapreserbar ang himaya sa pamilya sa mga royalty sa England. Kabalo ka, ang atong kahintang, ang gusto sa Ginoo, pagluwas niya ni mo at starting point mo na sa himaya. Starting point of glory. So, as magpadayon ka, mabuhi sa kalibutan, taman padulong sa langit, at tuyo sa Ginoo nimo from glory to glory. Karon, musugot na yung Ginoo, pakawawan mo sa nimo diri sa kalibutan. Palangga na ko ni nga bata, pero tawagan ni nag-uulko nga namatay. Kailan siguro mo katong mga karaan, kailan mo ni Gugoy. So Emma, kailan ka Gugoy no? Namatay. Si Gugoy. Kailan pang Gugoy ninyo? But Bernie, kailan ka Gugoy no? Matay. O ito'y mga unang tinglimpyo ni si Bahay. O ito'y mga unang yung people na po dali nga ginabitbit. Nga ginadisciple yun ako. Bahala kong pag-last week ko sa March. Kaya kung talian yun ako sa ila. Dito na kong simbahan. Kabalo ka sa Tibet. Matay si Gogoy. Ganina na akong kabalo. Buol ba itong mga bataan na dapat piluta ang kinabuhi ato na nasimbahan? Doon kinalugay ito. Tulo to sila ka mag-igsuon. The three musketeers. Punto diri, si Jung, si Gugoy o si Ayin. Dapat ka lang kinabuhian na nasimbahan. Ang tinayin mo. Ngayon tabo, asa na ito padulog si Gugoy ba? Ako kita tunignan na si mong kahintang, upang nung yung lawas ko si mong kahintang ba, ito nga dapat sige na kakani sa simbahan. Uy, yan ito last time na matong nakita na maligya itong Jack. Yan ito rin na maligya o Jack. Kaya yan ito na itong December, wala man ni. Wala kang church ang Ginoo. Yung ang Ginoo, mas better, dili na lang ka, hindi ka mag-antos sa kalibutan, tanaw sa tuloy mo, maragwa naman kay kalipay nga mga nagmahal. Kung ako lang pabuton, hindi ko mo gusto mamatay kung mabata ba, butan ng diabato. Among sa tulong, ito yung pinakabutan. Ito yung mupanggaw mama. Ano mo lang, kaya ko nagkakuyo ka ng duha to. My point ba? Di na ito mapugnan sa imuon sa Ginoo. Di na ito pinipugnan. Iyahan mo simbahan. Iyahan ang iglesia. It might be a way of disciplining. Kuhaon ka sa simbahan. Kuhaon ka for good. Ako if you have remembered my kainugdo mo sa kuhang wallet, man ako. Ako lang i-finish. Kato, when God burns barbecue. When God burns barbecue. Nga, ang Diyos, kahit panahon mo, I check choice.
He has to get your attention. He has to get your attention. Eh kung dili ka rin, manang, magtinarong with Destino. Magtinarong with Destino is the sanctifier of the church. Ang pastor, ayaw mo kadlok na ko. Hospitoy lang ko ninyo, pero ayaw mo kadlok na ko. Hindi mo kong sala. Ako man lang inyong bantayan. Dili. Ginoo mo bantayan. Dili ako. Na ang pastor, tarong kayo. Kung wala, kung bida, daghang kay milagro himuon. Nang sa'yo mag-uol ko, mulapaw ko, ikabot ka na ko dali, balay ka rin ako niya. Ba, ikabot ako dali, daghang balila, isulti sa ako problema ito. Ano magpabatlong ka magpon? Ayaw ako may kadlukin. Dili ko sanctifier sa church. Ang sanctifier sa church si Jesus Christ. Siya mo ay gusto dalpon ka kita kay Maya at ko kay Maya. So, yung anak ang headship ni Jesus Christ Church. So, hopefully, humana ka. Ibuok anatomy sa simbahan. Manata sa structure, manata sa internal system, mga attitude, manata sa muscles, manata sa head. Hopefully, atong padayonon sunod Sunday, ipamawalit si Jesus Christ. Ang gitawag movement, dynamism, how dynamic the church could be. Na ay explosion, na ay power ng iglesia. Ato nandun at sa mga Sunday. Manindog ka mga kapata. Among naingon nga mga, salamat sa oras, salamat sa inyong word, salamat sa pag-remind na mo, salamat kayo Ginoo na ikaw mo head sa church. Salamat you are the Savior of the body. Salamat, you are the sanctifier. Salamat, Lord, you are our shepherd. Salamat, Ginoo, you are the sovereign God. Salamat na ma-assure ka mo kasing-kasing na wala di ay ni na sayo sa amo ang ipalambo kapag tuo pag ilada ninyo. Salamat, Ginoo, na di sa mo pasagkaan. Salamat, Ginoo, nga ikaw maoy nasayod labaw tanan ang kahintang o panghimo sa iglesia. So sa nagduol nimo karon nga oras, karon nga hapon tapos among pagsimba, I just want to say again, thank you being my God. Thank you, Lord Jesus, being my Savior. Thank you, Lord Jesus, being my good shepherd, the great shepherd of my soul. Thank you, Lord Jesus, for working in my life, sanctifying me in everything. Thank you for the control sa mga circumstances sa among kinabuhi. Again, ako sa nihatag nimo imuhang mga katawhan. Salamat, Ginoo, nga wala ka nagpabaya. Salamat, Ginoo, nga evident kayo imong faithfulness o grasya sa pagtatag sa kinabuhi. They are growing sa ilang pagpamalagad o pagsunod nimo. They are growing sa ilang obedience na nimo, Ginoo. Lord, padayon pagkatrabaho sila kinabuhi. Karong Ginoo na ani sila ikagsatag sa mga desire. Salamat, ikaw mo ay nagbuot sa mata ko sa namo. Ikaw mo ay kabalo kanu sa amin nimo tagaan. Ikaw kabalo sa usang panahon nimo ni kalimutan. Lord, sa akong naibaluan as I've been praying to you para silang mga hitinguha, ako mang galit ko'y wa naibaw Ginoo. Lord, ihatag sa ilang. Tagbuha, Ginoo, ang ilahang mga deepest nga longings, deepest desires. Ikaw man mo'y head na mo. Ikaw man mo'y sovereign sa among life. So, ikaw ang itubyanan. Bisan pa sa among pagpamuli, manalangin ka sa mata ko sa, iatod safely sa matag balay na katulungan, na ulian. Mga angels na kapadayo bantay o continue to prepare us sa another na po ng mga adlaw na mga tubangon na mga kinabuhi.
base sa imong tinguha nga magamit nimo alang sa imong kalungganan. Salamat kayo sa nagingpit ng Diyos. Salamat sa imong equipping sa among mga gikinahanglan. Ang gamanan ng ngalan, Lord Jesus, ako rin ipangayo sa among mga hitnong na mahal. Salamat, Lord Jesus, being the head sa among iglesia. In your name I pray. Amen.